Filibusterismo ay ang ikalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na inilatahala noong 1871 at isang matapang na magpagsalungan sa mga katiwalian at pang-aapi ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang inspirasyon ni Rizal sa pagsusulat ng akdang ito ay nagmula sa kanyang pagmamahal sa mga kababayan niyang naghihirap sa ilalim ng pagmamahal ng Kastila, pati na rin sa kanyang mga magulang na nagturo sa kanya ng pagmamahal sa edukasyon at katarungan. Kasama rin sa mga naging inspirasyon ni Rizal ang makabayang Pilipino at mga ideya ng mga banyagang pilosopo na nagtulak sa kanya na itaguyod ang reforma at kalayaan. Isang malaking inspirasyon din sa kanya ang Gumburza, ang mga paring nuklear na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora, na ang pagkamatay noong 1872 ay nagpasiko ng damdaming makabayan sa kanya. Kaya't nakatulong sa pagpapabalangkas ng tema ng paghihiganti at pagnanais ng katarungan sa nobela. Sa kabuuan, ang filibusterismo ay isang malupit na pagsisiwalat ng mga suliraning panlipunan na naglalayong magbigay diin sa pangangailangan ng pagbabago upang makamtan ang tunay na kalayaan. Isang umaga ng Disyembre, hirap na hirap na sinasalungan ng pabortabo ang agos sa palikolikong Ilog Pasig. Marami itong sakay at patungo itong Laguna. Para maalis ang mga iko, gumawa ng bagong tuwid na ilog, wala pagpasok at paglabas ng Maynila, at tabunan ng Ilog Pasig. Ngunit, wala kayo magtutugol at maraming pagkain tayo ng dala ng bagong ilog. Kung ganun, ay sirain. Di maaari! Ang bumukay ay mga ginagawa ng bilang. Nagkanyan, mag-aasam, bayan! Nagkasa na mga pahilahi, mga taong maring puro kahoy, napigil lang ito dahil sa mga kayo. Nagkasa ang panahon yun. Hindi ba't ipinagmamalaki niyo sa akin, ang mga bahay at hospital at isang kayo? Kaya tinahit at iyon ang tapos ang magawa. At hindi na pala yung mga kayo, kung mag-iwas sila mga bayan. Wala kayo lang, tayo! Gagawin kayo! Hindi ka po. Kaya na may nakakaya sa mga hindi ka nagpota sa mga nila. Kaya na kami na rin mga nila. Kaya na kami na rin Nakita ako mga ilo. Ay! Kaya na ba yung napakatulong? Anong bayan niya sa may pagpapagod? Kaya yung pinilimulo, ang mga kasamang nangyari sa bayan ito ay gawa na hindi magsasabi sa mga tagal na nangyayari dito. Nagkarap ako ng pala sa mga dito. Bago, manila, Miguel Baral, William Sesson, at siya na hindi sa mga malandagan sa bang. Hindi nila talaga tayo, hindi nila kaya ito. Bakit ito? Mga ilalagay sa Petero, sa Pasig. Pipilitin ko lahat ng bayan sa sila umaga ng magalagi at bakit ito. Nagpapilalit sa umaga tayo kung muli mo ito. Kaya yung tutulad din nyo kung kumuha ng artikulo. Tungkol ito. Pero, kung lahat ay wala ka ng ako, darating mo nun sa matibig! Iyan na ako sa ng bawa! Iba naman ang kalagayan sa ilalim ng kubyerta. Higit na maraming tao ang sakay doon. Nakakaupo sa mahabang bilog ng mga bangko sa pagitan ng mga maleta, bakol at tampik, habang nadadarang ng init ng makina at ang mabang sinaw ng langis at katawan ng tao. Salot ng makabagong panahon ng opyo, ito ay gamot lamang. Alam iyon ng mga sinaunang tao, ngunit di naman nila alam na ito ay inaabuso.
Marapat na pag-aralan ng Kapitan Tiago ang sinulat ni Cicero. Nga pala, balikan natin ang akademya ng wikang Espanyol. Patutunayan ko sa inyong hindi niyo magagawa ito. Tutol si Padre Salvi. At saan kayo kukuha ng salapi? At papaano ang mga bahay na gagawing paaralan? Nasa pabok sa pag-decide sa kanila dahil haharap din ito sa Kapitan General na nasa Espanya. Mag-aambagan ng mga estudyante at ambahin ng kalay. Mabuting panukala. Lagi na lang ipilitas ng mga tao sa una. Puro sa gabala na kita. Kakasundo sa kamay mo. Siya nga pala. Ano ang sinabi niya ako sa pagkakala? Meron niya ako tungkol sa pag-asawa. Sinagagpisan sa Manila. Wala pa tuloy si Paulita. Ganda, aral, at ulila. Sinabi mo sana si Paulina ay mayamang-mayaman. Nakapangaakit ang iksura. Masaya. At ang tanging kapintasan lamang ay ang pagkakaroon ng tiyahin ng mga tawa. Dahil nabanggit ko kanyang asawa. Nangako kung mahalangin ko ang kanyang asawa. At alam mo bang, sa bahay na may ko nagtatago ko ng asawa? Yung Simon, Silio, nagtagal na ako hindi natin pagkikita. Gusto ka na. ay tampo ko Panginoon. Ito nga pala ang kaibigan ko sa galing. Nagagalang mo nila ng magiging Silio. Nagagalang mo kitang makilala. Patawad at milyon na nakakadalaw sa inyong bayan. Sapagkat hindi nakakabili ng mga lahat ng tao. Hindi kami bumibili ng lahat ng mga dahil hindi ka natin mga ipagpamasin mo ang aking mga. Kanina samahan niyo na lang ako sa mga salita. Alam ba ninyo, kaya kulang sa lakas ng bayan ay dahil sa dami ng pagkakasibigay. Salamat ko, hindi kami. Pakisabi na lang mo kay Padre Samuel. Buti lang ay makakabuti yun sa lahat dahil sila siya mag-isisan ng tulungan. Sabihin niyo sa kanila, mga kami, kayo na makahala. Kapag tuloy niyo, nalilis sinaw. Kapag nililan niyo, nalilis ang harap, magagawin sa mga nalilis sa nito. Mabuti yung sagot, pero malabiran sa Padre Camora. Baka itanong niya, kung tayo nito magiging tulak, kailan nito magiging malawang pagkatan. Bakit parang baliktad ang sumagot ko yung Simon? Sisigang ako, matakot ako sa taong yan. Hindi mo ba alam, siya ang itim na kardinal. Sa kanya nagtatanong ang mga kapitan general. Ilagay na laan din siya ang magmamana ng kayamanan nang may sakit ng kapitan Tiago. Lumapit ang isang Nambati ni Pare Florentino ang mga nagtitipon sa kubyerta. Tapos na ang isang bunga ng mainitang pagtatalo, nagtatawanan at nagbibiruan na lamang ang mga ito. Lumitaw rin sa kubyerta si Simon. Mga pagdala! Hindi ko pa lang nakita ang pinakawalan ni Bayan ng Galayan! Marami na akong lugar at tanawin ng mga tahay. Uy, nakabulukan sa akin ang mga tanawin ng panluluguran ng alaman. Alam na yan lahat! Patid kong hindi pa ito alam ni Gito Simon. Kaya pagbuti pa ko sila sa may isang lalaking nangabot sa babae na nakakakasya. Ngunit nakalimot ito. Naging tayo ng matyaga ang babae kasi matapat niya ang isay. Ngunit huli na lahat ng matagpuan sa Kristo sa kanya ng lalaki. Kaya nagsuot nila ako sa mga lalaki. Hinirap niya sa Esprisima at hiniling ito pa rin ang kanyang pangako. Ngunit ang posible ng matupad ito, na kaya't pinagawa na lamang siya ng unit na may tatlong panagunan. Ito ang naging tirahan ni Banyang Heronimo. Sinasabing may mga enkantado ng malabas dito. Nagbahagi
sa mga bilang sa tatay. Ito ay sinasambot ng mga lambat. Ito ang nagiging ginagamit sa mga bilang. Mahigit 20 taon na ang lumipas at lumalayo ng mundo. Ano ang sabi mo ba, sir? Mahigit na mapabuti. Sabihin rin na lang ang sabihin na nagiging sa basta ng atin. Mga ginawang banal, nagpasamatin ko pang nakumbay ka na lamang sa nasa pagkarap. Sabihin mo ba, sir? Ang iyong gawin, hindi mangyari sa'yo. Wala kang walang ibigay ang hindi mangyari. Pagpasok ko noon ang vapor Tabo sa nawa. Napahanga ang lahat sa nakapalibot ditong mga lumpiang pampang at bughaw na bundok. Nasa harapan nila ang magili at sa kaliwa naman ito ang pulo ng tanim. Saka pala, saan gabon ng lawa na matalisig? Sigara? Kabara? O sigara? Tumingin kayo doon. Doon, ayun sa natutulo, pag umisip siya at nilayan niya at pinagdulan ng bala ng bala. Lilo ka ba, Sir Simon? Hindi. Pinagmamasdan ko lamang ang magandang tanawin. Si Basilio sa San Diego, nagtungo siya sa gubat ng mga Ibarra na ngayon pagmamayari na ni Kapitan Tiago. Naupo siya sa isang tipak na bato. Natigilan siya at maya-maya inilalang niya ang mga masasakit na alaala niya roon. Mula sa pagkamatay ng kanyang ina at hanggang sa siya ay makapag-aral sa Maynila. Nang makarating si Basilio sa San Diego, nagtungo siya sa gubat ng mga Ibarra na ngayon pagmamayari na ni Kapitan Tiago. Naupo siya sa isang tipak na bato at natigilan at maya't maya inalala ang masasakit na alaala niya roon mula sa pagkamatay ng kanyang ina. Samantala, pabalik na ng bayan si Basilio nang marinig niya ang mga yabag at kuliskos sa paligid. Huminto ang mga yabag at nang maliwanagan siya, nagulantang si Basilio. Ito ang lalaking tumulong sa kanya na ilibing ang kanyang ina. Sino maaari? Isa lamang ang dapat na tagapagmana ng bayan. At ang ala sa iyo? Ano po may tutulong ko sa inyo? Ginawan niyo ako ng mabuti. Nais kong saklian. Sino ba ako sa tingin niyo, ha? Ikaw, isa para sa akin ay banal. Nakala ng lahat ay patay na. Pinagdadalang hati. Dapat kong takpan ang iyong bibig. Dahil ang sikretong yan ang makakapahawak sa akin at sa aking mga plano. Dahil, ano bang saysay ng isang buhay kumpara sa mga hangarin? Ngunit, hindi ko yung gamit sa'yo. Alam kung pareho tayong house sa kasal. Pero man tayo. Anong gusto niyong gawin ko? Wala akong kakayahan. Hindi ko na magagawa pagtanggol ang aking ina at ang aking kapatid. Tulungan kita! Hindi na muli mabubuhay ang aking ina. Kahit isang ngiti ng aking kapatid ay imposible na. Kung gano'n, ay hindi na kayo napipilitin pa.
Ngunit sa araw na magbago ang iyong isipan, puntahan mo na ako sa bahay ko sa eskwela. Isang mahaba at rektangular na bulwagan ang silid ng klase sa pisika. Kinilala si Padre Leon sa kadalagbasaan niya sa Lohika at Filosofiya. Siya ang profesor ng umagang iyon at kaagad na pinagbigkas ng mga sinaunang leksyon ang mga estudyante. Nagtatalo ang estudyante dahil sa katanungan ng padre tungkol sa salamin. Ayon sa aklan, hindi na binubulong ng so at iba pa pinaghalo-halo metal. Metal din ang tunda. Ayon sa aklan, kung makinis ang magkabila ng salamin at ito'y hakalo ng tunda at pinag-iisa ng bergulyo na isa din kasi ng metal, paano mo lilinawin ang nakakalitong termino? Palensa, panomo, panganiban, silae, tentente, nabili bang pag-iban sa klase? Apat naman po. Di ba po, nagkabumpo ninyo ngayon? Pwentahin mo ninyo yung mga liban. Wala ka pa naisagot sa leksyon ng sa araw na ito. Ibibigyan ko ang pagkakamata. At po tanggalin ng mga buhay. Kain mga tupas ngayon. At bakit? Ano po bang may nanagulat ng estudyante? Hindi napasok. Di ba pumasok sa iyo kokote na maaaring hindi ka pumasok at hindi mo alam ang leksyon? Wala ka na pa yung gusto niyo, padre! Alis na ako para hindi matagalan yung klase! Malaki at maluwag ang bahay ni Makaraig. Naroon ang mga estudyanteng naglilibang. Ipinatawag ni Makaraig ang kanyang mga klase upang pag-usapan ang kanilang panukala na ibinibining sa Kapitan General. Ano kayo naging pasya ng Nabago ang petisyon? Sino bang nanalo? Padre Ray o Padre Julia? Tanging si Makaraig ng mga kasultihan. Nagtatalo ang mga binata dahil sa maaaring nangyari sa kanilang petisyon. Natigil lamang ito nang dumating ang makisig na si Makaraig. Dapat sa akin naman. Si Padre Fernandez, Padre Suarez, Padre General, at pati ang mga malaki. Ano naman ang kinalaman ng Ginoong Simon sa usapan ito? May mga kasasabi na kapag mga tumutulong ang institusyon. Ang mga sekretaryo, ang bukod ng sekretaryo, pati na rin ang Ginoong Simon. Sasaktan na sana ang aming Pilipinas. Ngunit, ngunit ang sabi ay bilang isang mataas. Bilang isang mataas na komisyon. Ngunit matagal nang hindi gumagalak ang komisyon. Labis pa di ay magandang plano ang pagpapalagot ang Pilipinas upang mabigyang buhay ang aming komisyon. At dahil naroon si Don Mundo, hinirang sila bilang kanyang tagapagsalita. Buhay si Don Custodio! Pinag-usapan ng mga estudyante kung paano nila hihikayatin si Don Custodio. Nagpahayag sila ng iba't iba nilang mga paraan. Gamitin muna ng pinamarangan ng paraan. Ako nang kakausap kay Senyor Pasta. Kung walang mangyari, gamitan ninyo ng mananayo at mananayo. Kaagad na nagtungo si Sigalit sa
na isa sa may pinakamatalas na pag-iisip sa Maynila na sinasangguni ng mga prayle kapag nasa litik na kalagayan. Hindi ka pinatanggal. Pasensya. Ayaw ko nakilala. Kumusta ang tingin niyo? Ayos naman po, senyor. Naparito po ako sa inyo para po sana ipahayag ang aming ito sa mga pinagkaraan. Bakit hindi ka na mapayat ko? Sige, patuloy. Batita ni Senyor Pasta ang panukalang nais ipahiwatig ni Isagani. Ipinagpatuloy ni Isagani ang kanilang pakay. Pilit mang inayon ng Senyor ang kanilang usapan sa tunay na pakay ni Isagani, ngunit hindi siya nagtagumpay kung kaya't Mabuting iwan mo yun sa pamahalaan. Masisiyahan na para man sila sa usapin na yan. Hintay muna kayo. Kung bigyan natin ng panahon. Aral muna kayo. Kasi malapit na ang pagsusulit ninyo. Ba't pa kayo napasok kung ganyan naman sa gulong ito? Sige. Ano ba ang hangad ninyo? Kapareho naman at magkumtil ang opinion namin ni Padre Florentino. Sige, pakiusap na ako sa kanya. Lagi po akong binibili na ng iyo ko. Isipin para sa iba, mabuti sa akin. Naparito po ako sa inyo. Hindi po para sa aking sarili. Hindi po para sa lahat. Alis na po ako. Kaawang-awang binata! Sana kasing talino at kasing kilos ko lang siya. Kaawang-awang binata, kaawang-awang Padre Florentino. Maganda ang gabi at masiglang-masigla ang plaza. Dumating ang napakagandang dalagan si Paulita Gomez kasabay si Isagani at kasunod si Doña Victorina. Gandang araw, gandang bibini. Bumati ka, Paulita. Hindi dapat pinag-iintay kung nasa pinag-iswayo niya. Paulita! nagtipon-tipon naman ang mga tao upang manood ng palabas ni Mr. Beans. Maraming natawa sa mga estatwa ng palabas sapagkat may mga kamukha raw ito. Handa, pagkatanghal. Magbigay daan sa espiritu ng mga ulo. Wala ko kapuli para ng abay ko. Wala ko para ilagtad lahat ang mga kumain. Tuwagin ka. Pagkat ko, kailangan sa Diyos. Kung nanay tao, Wag! Hawa ka! Tuloy sa init na sala at nalalakot natin kami patay. kanilang uri. Basta nga sa Diyos. At kung nanay tao, Hawa ka! Uy po! Labas si Padre Salvi! Lagot sa kanya huwag siya kakain ng sopa. Galing sa langay na ngayon. Masama sa kanya. Hindi dahil doon. Tinitigan siya ng ulo. Mga hilahin nila ng Diyos. Bakit magbawal ang panong sa ito? Ma! Masagwa! Lumabas ng braso si Presido, sumusulak ang kanyang galit at mapait ang luha. Hindi niya inakalang daratan niya ang kanyang ina na si Kabesang Andam na lumuwas pa galing Batangas. Inay! Presido, anak, nasa sa palo. Parang malungkot ka. Wala po tayo, Inay. Marami na po akong ginagawa sa universidad. Ay, nako. Presido, huwag ka naman sinungaling sa akin. Dala na kita. Wala po, Inay. O, nag-initan po kasi sa klase. Ayaw na po pumasok sa universidad na yun. Ay, nako. Ano na lang sasabihin ko sa ama ko? Nangako ko sa kanya na paaaralin kita hanggang maging abogado ka. Kaya
nagdamot ako sa aking sarili. Anong sasabihin ko sa kanya pag nagkita na kami sa langit? Kaya naman po ba pala ako pag walang abogado na? Hindi ko sinabi magmamit sa mga kuga. Pero ang mag-fix tayo, kunting bilang na lang. Hindi na natin ang mga gusto nila. At talaga ako sa dagat, ang magintaulitan. Kaya na bumalik sa universidad na yan. Ngunit anak, Bumalik ka lang inay sa pinagalingan mo. Umuwi ka na. Maraming salamat po sa pagbibita. Umalis si Placido at tumungo sa daungan ng bapor. Naisipan niyang sumakay ng bapor papuntang Hong Kong. Inabutan na siya ng gabi sa paglaboy-laboy niya. Nagtungo siya sa Perya, ngunit mula doon ang kanyang pag-iisip. Pabalik na ng bahay si Placido nang makita niya si Simon. Ikaw, Simon. Ikaw ako sa kandali. Bakit? Samahan mo ko sa Australia. Nakarating na sa kagubatan sina Simon at Placido. Kumatok si Simon sa bintana at dali-daling lumabas ang isang lalaki. handa na. Ito na yung kasama na. Hintay na lamang ang pusong siglan. Ano ka bomba? Nakanda na din ito. Kung gano'n, ay lumakad ka na ngayon. Tingnan mo ang Teniente Corporal. Tumungo ka sa lamay. Doon, makakita ka din sa lalaki. Isang lalaki, nasa bangka. Tumulo ka ng papel at nasabi sa rentalo. Kailangan na siya ngayon. Lakad na. Hindi na noon ang palabas si Basilio. Nanatili ito sa San Diego upang pangalagaan sa Kapitan Tiago na may sakit. Tumungo si Simon sa bahay ni Basilio. Kumusta ang may sakit? Ano sige ang kamalita? Ano lang makinay? Hindi na po umalat ang klase. Maaari, anumang oras ay maaari mo siyang mamatay. Tulad ng Pilipinas. Pangungot, ang pagkatakot, ang tulo, ang higit pang nagkakuna sa kanya. Tulad ng pamamatay. Sige. Hindi ko sa akin. Mahalaga ang bawat sandali. Hindi mo ba binuklat ang polis ang binigay ko sa'yo? Ako ba nasakit sa ating bayan? Basilio. Kaya po ako bumibigay sa'yo. Yung pamatay. Ang pinagpinagawa. Kumatayan o kinabukasan ko, Ito ba pakain? Gamit ko sa pamahalaan. Para ka na para sa tao. yung tubong plano ninyo. Pangungalahan ko ang sigasan. Pangungalahan mo naman ang isang pangkat. Tumupunta sa kumpenta ng Santa Clara. Kung yun ay iligtas si Maria Clara. Maria Clara, Oo, si Maria Clara. Matagal ko nang hinahangad. Kung bumalik, upang iligtas ka. huli ka na. Bakit? Patay na po si Maria Clara. Hindi na totoo! Hindi totoo yan! Kanina po sa-anin ng hapon, sinugtog ang Hindi totoo yan! Hindi na maaari! Hindi mo siya patay! Yung araw na po, may sakit si Maria Clara. Patay! Patay! Namatay na! Namatay na lang, hindi ko na nakikita! Namatay na lang! Namatay na lang, hindi na nangarap! Ako'y nabuhay para sa kanya! Palubok na ang araw ng maglakad si Isagani sa may Paseo Maria Cristina patungo sa Malicon. Sa lugar na ipinasabi ni Paulita kaninang umaga na magkikita sila ng dalaga.
Lumaganap na ang gabi, ngunit hindi pa rin dumarating si Paulita, kaya't nawala ng pag-asa ang binata. Ilang sandali pa napalingon si Isagani nang marinig ang papalapit. Paulita, alam ko hindi ka na darating. Ano nang balita kayo? Wala pa din ako umalit ang mga sana ko. Sabi ninyo, hihingi ako ng tulong sa buwan ng buhay o patay ay kailangan ng malaman ng kinasal. Kailangan ng mahigit na 10 taon na paghihintay upang makapag-asawa kong hindi. Anong palagay mo kay Juanito Pelaez? Suwanin ko po. Ayos naman po. Sipulo at marangal. Tulong ang aking kapanigas na may batuhan. Kailangan ba ang panigas na gano'n? Hindi kita nakakasabihin. Kayo nagsabi dito tayo magkita. Paano ako mapupunta sa ibang lugar? Pero kagabi, nasa teatro ako. Hindi nila ako nakita. Pinagmamasdan kayo sa lahat ng sandali. Naunawaan ko. Nagplano ako ng siyang Victorina kung paano na siya. Ginawa ko na siya na makita siya. Natawa rin ako siya isura. Isa pa, parang ilang may kasi sa kanya. Nagkwentuhan pa si Isagani at Paulita tungkol sa kanilang pag-iibigan. Naputol lamang ang kanilang masayang kwentuhan nang marinig ang pasigaw na tawag ni Doña Victorina. Kulita! Nak! Uwi na tayo! Baka sipunin ka! Habang abala sa mga iniisip, hindi napansin ni Basilio na papauwi na ang isang pangkat ng mga estudyante mula sa Intramuros. Ngunit nang siya ay magtanong, nabatid niyang natuklasan na ang sabwatan at marami saling kasangkot. Sabi ako, masakit po si Kapitan Tiago. Kailangan ko tapusin ang binabasa kong libro. Ngunit wala ka roon. Ngunit kasama ka sa mga samahan ng mga estudyante? Nagambag po. Ganun ba? Uwi ka na, o hindi. At sinahin mo ang papel na maaaring magsagot sa iyo. Sinuwasiman ko. Salamat sa Diyos at wala sa iyo. Sinugatan siya ng mga masamang tao. Nakaratay siya. Hindi siya ang magpakanan nito. Diba? Ngunit tama ka sa maling. Isang kinalaman ko ba ang magagawa? Mga estudyante lamang sa iyo. Po, maraming salamat po. Tadeo! Ano nga anong gani? At natuwa ka pa? Wala! Wala akong alam! Sinabi mo lang mga sa mga nila. Hindi mo yung sinabi! Ano mo yun? Oo na! Ano nga nangyari? Talaga oo! Ikaw ang paputuloy doon. Hindi ba lagi ako tutol? Ikaw ang paputuloy doon ha? Huwag mo kakalimutan! Oo na! Oo! Ano nga nangyari? Pakinig ka! Ikaw ang papatuloy dito. Sabi ko lang sa mga estudyante, hindi ako nakisampal sa mga estudyante sa kanilang pagmamahal. Pinayuhan ko naman sila. Ikaw ang papatuloy sa kanila. Huwag mo kakalimutan. Oo! Mio por Diyos por Santo! Ano nga nangyari? Tutungo si Basilio sa kinaroroonan ng Isagani, nagtatalumpati sa harap ng mga klase. Pinaliliwanag niya na hindi dapat sila matakot, bagkus mas manig sila sa tama, lalo na kung wala naman silang kinalaman sa nangyari. Kahit gustong-gusto ni Basilio si Isagani bilang kaibigan, nabansa siya sa sinabi nito. Parehong may paggalang sa isa't isa. Nagpaliwanagan sina Padre Fernandez at Isagani tungkol sa mga isyu na pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Kabilang dito ang kawalan ng kalayaang magsalita ng mga estudyanteng kabataan, ang di pagkamatapat sa pagtuturo ng mga prayle,
at ang kanilang pagpapalit ng depektibo ng sistema ng pamamahala na ginagamit pati ng Espanya. Nangako si Padre Fernandez na iparating sa kinauukulan ng mga nag-uusap, kahit na kapwa nila duda kung paniwalaan ng kaparian at ng mga estudyante. Higit na dinamdam sa Santiago ang pagkabilanggo ni Basilio kaysa ang pagkamatay ni Kapitan Tiago. Usap-usapan sa piano na aping na umaagang parusa kay Basilio ay pagpapatapon. Yan ang mangyayari. Pasok sa simbahan. Pag nakita pa doon na abot ng laban, hindi na magkakila. Sasabihin pa niya ng mga salita ng pagkakasama. Ayan! Pinarusahan ng Diyos! Mabuti na lang nila ay sa panghuling niya. Ayoko sumama ang pagsahan ng mga kayo. Si Romana Bayo ang naghatid ng masamang balita kay Julio. Siya din ang naglakas loob na tulungan ito. Dinala si Julio sa kumbento, ngunit nang malapit na sila ay umatras sa plano ang dalaga. Napikon si Romana at naitulang ito sa bintana ng kumbento. Bumagsak si Julio sa batuhan at taglian din namatay. Mabilis kumalat ang balita, ngunit walang nangahas na banggitin ang pangalan nito. Sa kabilang banda, pinalaya na ang mga estudyante dahil sa mga pakiusap ng kanilang kamag-anak at gaya ng inaasahan, sina Makaraig at Isagani ang naunang pinalaya pagkaraan ng 1 linggo. Samantala, si Basilio naman ay hindi nakalaya dahil sa payo ng Kapitan General na dapat mag-iwan ng 1 bilanggo. Nakapagsabi po sa akin na sandali ng medisina ang binata. Pinagpili ng mga profesor at kung hindi po palalayain, hindi makapagtatapos sa 1 taon. Sa tingin ko sa lahat ng mga nakulong, siya ang pinakawalang sala. Ulihin mo siya ng aklat. Tama! Pero ang aklat na yun ay ukol sa medisina at ang mga polyeto ay akla ng mga pinunulares. At hindi pa ito nabubuksan. Lalong mabuti, higit na mabuti. At magiging mabuting halimbawa ng pag-isang hasip ng takot. Pero, kapahal, hindi ba pinatatapos sa kanila dito? Ako, natakot. Nung pagkain mo pumunta pa siya, hindi ko ba masusunod ang gusto para sa mabuting pamamahala sa pagtulungan ito. Itigan lang itong usapan. Hindi ka rin naman mananalo. Dahil sa mga basting, bakasyon ng mga estudyante at bihira ang nakapasa sa kanila, nagkaroon ng mga pagbabago kina Pexon, Sandoval, Tadeo at Makaraig. Gumaling si Simon at pinag-usapan ang kasal nila Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Kahit aalis na ang Kapitan General, ginawa itong ninong ng mga ikakasal at nasa likod ni Don Timoteo Pelaez si Simon sa paghahanda ng kasal. Natitiyak kong magarbong handa ang iyong yaman ko. Yan sana ang plano ko. Ngunit, wala akong lugar na gagawan ng isang malaking tigil. Sayang naman, dapat pala sa inyo napunta ang bahay ni Juanito. Doon sa
sadya ang iba. Napakaswerte. Punta sila sa Omer upang hingin palaya sa iyo. Hindi nga namin inaasahan na walang makawa sa kanyang buhay. Nakalayan na si Basilo at pinuntahan si Simon pagkatapos. So, Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Ngayon, pinarurusahan ako ng Diyos. Bahala ko ipaghiganti ang aking ina at kapatid. Ganon, hindi na kita ilang sa iyong tulong tayo magtatagumpay. Pinahaliwanag ni Simon ang akay kay Basilio. Binigyan niya ito ng isang revolver at pinaghanda sa mangyayari sa gabing iyon. Ikapito na ng gabi at ang bahay ng Kapitan Tiago ay napupuno na ng mga tao. Ang pagdating na lang ng Kapitan General ang hinihintay nila para magsimula na ang pista. Dumagsa ang mga panauhin sa bahay ng Kapitan Tiago. Sa harap ng bahay ay naroon si Basilio at nagmamasid. Awa-awal masisagad. Si Juanita, pinakasalan ni Juanita. Dami palang umamatay sa pagkakasama ng mga galay. Maawa-awa naman sila. Sabihan ko kaya sila. Hindi ko maaaring sirain ang pagtitiwala niya sa akin. Wala ang nagibing sa aking ina at pumatay sa mga tao sa loob ko. Hindi ko pa nakalimutan. Ngunit, nananaig pa rin ang galit sa aking loob. Kaya nga rito, tara na, sumama ka sa akin. Bakit mo ba ako palisin dito? Gusto mo ba mamatay? Sa guho? Oo, sa buho. Kaya halika na, ipapaliwanag ko sa iyo. Wag! Ayoko! Dito lang ako upang makita siya sa huling pagkakataon. Iba na siya bukas.
Alak sa buhay mo. Samantala, sa loob ng bahay, pinagpasapasahan ng isang balat hayop na papel na kinasusulatan ng isang nagbabantang mga salita. Mendia, Shell, Bares, gusto mo Ibarra, sino yan? Napas mga video nito. Isipin nito na mga pangalan sa Billy Busted na sa punta ng patay. Pirma niya nga yan! Pirma niya nga yan! Senyores, bumalik tayo sa pagkain. Siguro naman hindi ibig sabihin ng minigit para tayo pabok na tayo ngayong gabi. Nabitawan ng mga panauhin ng kanilang mga kubyetes at ilang saglit pa ay may pumasok na isang tao. Hinalbot nito ang lampara at patakbong pumunta sa azotea at inihagis ang lampara sa ilog. Usap-usapan iyon kinabukasan ng gabi sa tahanan ng mga Orenda, isang pamilyang mag-aalahas sa distrito ng mga industriya sa Santa Cruz. Ako, wala na nakapulbura ang mga sako. Sino naman kaya naglalagay ng mga sako ng pulbura? Ewan, sabi nga daw sa Hirap Pastor, baka isang kaawin doon si Mateo o Mariba ni Juanito. Uminom ng lason si Simon at pinilit itong magpunta kay Pares Valentino. Nakaliga si Simon habang may hawak na rosaryo. Lapit na, sasalubin sa akin lang. Hindi na lang, may dadaan na ang habang buhay sa kapayapaan. Hindi naman takot. Wala akong dito. Malapit na. Walang sardo. Ako'y ganda ko. Hindi ako papadakit ng mga. Bakit kailangan mangyari ito? Kasi, may nais lang ako. Totoo ba may nakita mo doon? Na may dakilan doon na gumagabay isang katauhan. Kahit kailangan kung gano'n, ay bakit ako pinarurusahan niya at hindi ang mga masasamang nag-aalitin sa mga tao sa bayan natin pagkatbali ang mga pangmalaan ng Pilipino. Tinatanggap ko ang paliwanag. Ngunit, bakit nagbubulag-bulagan siya? Bakit nagbibingi-bingihan siya? Bakit niya ginagawa ng sarito? Ginagawa lang ang sarito. Silang nakapaalam sa akin. Silang nagsasabi.
kabataang naghahangad ng kanilang buhay para sa sariling bayan? Nasaan ang mga kabataang naghahangad ng kanilang ginintungang panahon? Hinihintay namin kayo! Silbing kanawa sa dagat. Ayun kabutan ng Panginoon, na kung hanapin ng mga nangangailangan sa iyo, ay nasa sinakatuloy. Matapos ang ating pakikipaglakbay sa ating mga tauhan na may kanya-kanyang pananaw sa buhay at ang pananaw na ito ang naging sanhi ng kanilang desisyon. Natuksan natin kung ano-ano ang pinungan ng mga ito, hindi lamang ng bawat tauhan, kundi gayon din ang lipunan ng maumayang Pilipino. Pananaw itong bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, ng ating lahi. Mga pananaw ito ang iba ay nasasalungan pa rin sa ating mga gawa, sa ating mga prinsipyo sa buhay. Subalit hindi rin maitatanggi na may mga negatibong pananaw na naglaho na rin o naglalaho pa lamang sa ating pamumuhay. At ito ay kasalinan din dating pagbabago tungo sa inaasahang pag-unlad. Ito ay hindi lamang sa aspektong ekonomikal, kundi gayon din iba pang bumubuo ng ating katauhan at ng ating pagka-Pilipino. Ngayon naman, ipapakilala namin sa inyo ang mga tauhang gumanap sa pagtatanghal na ito. Si Elijah Lionel Palma bilang Don Simon. Siya ay isang mayamang alahero at ang lihim na pagkakakilanlan ni Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan sa El Filipus Quezon. Si Noah Emmanuel Rosales bilang si Basilio. Siya ay naging isang mag-aaral ng medisina na may malalim na pagnanasa na maghiganti sa nagdudulot ng pagdurusa sa kanyang pamilya. Si Carlos Gabriel Tibayan bilang si Isagani. Siya ay isang idealistang estudyante at kasintahan ni Paulita Gomez na may malalim na paniniwala sa mga reforma at kalayaan. Ngunit naharap sa mga hamon ng ideolohiya at realidad ng lipunan sa kanyang paglalakbay. Si Samuel Sandoval bilang si Padre Florentino at Sandoval. Si Padre Florentino ay isang pari at matalik na kaibigan ni Kapitan Tiago, na isang mabuting tao, may malasakit sa kapwa at may malalim na pananampalataya. Ngunit siya rin ay tumututol sa mga kasamaan ng pamahalaang Kastila. Si Sandoval naman ay isang Kastilang estudyante na may malasakit sa kalagayan ng mga Pilipino. Si Cian Gabriel Lina bilang si Don Custodio Juanito Pilares. Si Don Custodio ay isang matandang Kastilang opisyal at isang miyembro ng mga plano ng mga reforma. Si Juanito Pilares naman ay isang batang mayamang Pilipino na nakikisalamuha sa mga Kastila. Si
Ivan Angelo A. Cuevas bilang si Placido Piniente at Don Custodio. Si Placido Piniente ay isang mag-aaral sa universidad na magsisilbing simbolo ng mga kabataang Pilipino na napagod sa hindi makatarungang sistema ng edukasyon sa pamamahala. Si Padre Salvi naman ay isang Kastilang pari at isa sa mga pangunahing antagonista sa nobel. Si Criso May Mabiling bilang si Paulita Gomez. Siya ay isang magandang dalaga at kasintahan ng Isagan. Si Rafael Jed Haen bilang isa si Cabezang Tales at si Bensay. Si Cabezang Tales ay isang magsasaka at leader ng mga magbubukid. Si Bensay naman ay isang pahayagan at isang Kastilang mamamahayag sa El Filibusterismo na kumakatawan sa mga walang malasakit at mapanirang uri ng mga mamamayan sa panahon ng Kastila. Si Jonathan Llanes bilang si Senyor Pasta at si Tandang Celo. Si Senyor Pasta ay isang abogadong may mataas na kalagayan sa lipunan. Si Tandang Celo naman ay isang matandang magsasaka na ama ni Cabezang Tales. Si Zian Frites Cano bilang si Macarain. Siya ang isang mayamang estudyante at kaibigan ni Isagani. Siya ay isang idealistang kabataan na nagsusulong ng reforma at pagbabago sa lipunan at may malasakit sa kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Si Kyle Angelo Bacalla bilang si Kapitan Basilio at Chicho. General Maksay bilang kapitan ng bapor. At si Samuel Osoril bilang sina Mr. Leeds, Padre Fernandez at ang magnanakaw. Si Kait Vicentenorio bilang sina Padre Tibaya, Padre Milon at Padre Irene. Si Zach Brian Tibayan bilang Kapitan General. Si Rain Krishna Alfonso bilang si Hermana Pencha. At si Ria Maxine Rachel Asa bilang Sila Franz Alfoni Bayani bilang lalaki at prophet. si Nian Sairi Kalaluan bilang si Cabezang Andam. Si Juliana Altea de Masupil ang gumanap na ulo sa palabas ni Mr. Leeds. Si Ashley May Duarte bilang sina Pexon at Carolina. Eray Salalo bilang si Doña Victorina. Sila Ann Catherine Magdinaw bilang mataas na kawani. Si Kea Loring Puro bilang isa sa Hermana Bali at Kapitana Loling. Si Penny Yuan Kiambao bilang profesor. At si Noe Anranyola bilang Tadeo at Cabo. Si Ray St. Mark Diliba bilang pangalawang tagapagsalaysay. Si Kirsten Joy Parada ang punong abala sa pagsulat ng buong script ng El Filibusterismo at paglalapat ng mga musika sa buong pagtatanghal. At ako po si General Ed Chioras bilang pangunahing direktor at pangunahing tagapagsalaysay. Ria Asa bilang ikalawang direktor at sa Franz Anthony bilang